Hindi ngayon malaman ng mga byuda ng tatlong nasawi sa pagsabog sa Taguig kung paano nila itataguyod ang kanilang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang bumungad sa mga tao sa Bonifacio Global City sa Taguig kasunod ng isang malakas na pagsabog nitong Biyernes ng gabi. Mga basag na salamin mula sa ilang kalapit na tindahan. Ang Unit 501B ng 2 Serendra na pinagbulan ng pagsabog, misulang nahubaran ng mga dingding. Sa di kalayuan sa baba, pitpit at nagkayupi-yupi ang delivery truck na nabagsakan ng bahagi ng pader. Dumaraan lang noon sa lugar ang nasabing truck. Patay ang tatlong sakay nito na sina Salimar Natividad, Jeffrey Umali at Marlon Bandiola. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino nagpunta sa pinangyarihan ng pagsabog noong Biyernes. Sunog ang halos buong katawan ng tenant ng Unit 501B at hanggang ngayon, nasa St. Luke's Medical Center siya sa Taguig. 4 na iba pa ang sugatan at dinala rin sa naturang pagamutan. Ang iba sa kanila ay nakalabas na. Si Myla Umali, asawa ng pahinanting si Jeffrey Umali, hindi makapaniwalang sa isang iglap nawalan siya ng katuwang sa buhay. Ang di ko po maintindihan, anong gagawin ko sa ngayon. Oo nga, tutulungan po kami. Pero may babalik ba nila yung buhay ng asawa ko? Or yung mga kasama nila, may maliliit din na anak yun eh. Nakaburol sa Nueva Ecija ang labi ni Jeffrey. Pilit din nagpapakatatag ang 7 buwang buntis sa si Beth Natividad, misis ng isa pang biktimang si Salimar. Sa ngayon, ang iniisip ko yung dalawa nga kasi mag-aaral. Walang sumusuporta. Siya lang naman kasi naghahanap buhay sa amin. Tsaka ito yung mga anak na ako sa August. Kawawa naman mga naulila. Kasi lifetime mo nang hindi makikita yung mister mo, di ba? Paulit-ulit namang inaalala ng kinakasama ni Marlon Mandiola ang kanilang mga huling sandali. Bago siya umalis, ang dami niyang ginawa para sa amin ng anak ko. Tsaka ang dami pa niyang pangarap sa amin kasi gusto niya mangyari, mag-abroad pa nga siya eh. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.